We are to indeed really learn how to speak to build up and not destroy. And aside from that, maganda yung kaninang nasabi mo, Rap, na we need to learn to speak and know when to speak and know when to silent, be silent. Pero bakit marami sa atin mabilis magsalita agad? Hindi nakikinig. Ewan ko kung sinabihan na rin ba kayo ng asawa niyo na hindi ka nakikinig, dahil salita ka na agad, nagbibigay ka ng advice. Bakit nga ba? Why do many of us speak too quickly? Siguro mas malaki yung bibig natin kaysa tenga natin, kaya ang bilis. Siguro duktungan ko, kasi yung as what Jesus mentioned in the Bible na yung whatever comes from our mouth comes from our heart, eh. And when we are hurt, ang tendency talaga natin is bumigay sa emotions. Hmm, And we just talk kasi you want to unleash that power, unleash those words. And as what I mentioned earlier then, we have to be in control of our words instead of our words or emotion getting the better of us. Hindi ko din sinasabi na napakadali niya, hindi ko din sinasabi na perfect tayo, but you should be regulated, it should be controlled rather than emotions natin yung naglalaro ng sasabihin natin. Kasi hmm. kung halimbawa na-offend tayo and then we just let words come out from our mouth, most often than not meron tayong mga words na mabibitawan na, "Uy, sana hindi ko sinabi yun." And even if we didn't mean to say it, talagang totoo siya, eh, nasa heart natin because we are hurt. And ang tendency natin, we want to hurt back those people who have hurt us. We Hurt want us, to, yeah. alam mo yun, gusto mo lang talagang bumawi. And I'm not saying na hindi mali yung ginawa nila kung nasaktan ka, but again, as Christians, we should be gentle, we should Hmm, be self-controlled because those are the fruit of the Holy Spirit, eh, rather than us being emotional, being given to anger all of the time. And di parang hindi na nila makikita yung gentleness and love ni Christ kung lagi tayong nagse-surrender sa emotions. yeah. Kaya nga reminder din talaga na, we need to guard our hearts, 'di ba? Out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Kaya dapat i-ensure mo lagi yung heart mo aligned to the Lord so that, you will know when to speak and when not to speak. Sa'yo, Jeriel, any thoughts? Why do many of us speak too quickly? Ako, Pastor Mark, agree ako dun sa sinabi rin ni Rap and ano, nakikita ko din dun ano siya, lack of self-control talaga. Hmm, So, we tend to react rather than to respond. So, pero on the other side kasi minsan mabilis din tayong magsalita kapagka naman yung tao parang naghahanap lang ng someone na makikinig. 'Di ba may ganun din? mm, Parang mm. feeling ko ano naman yun, minsan may pagka-messianic complex. Yun, oo. Parang, shucks nag-iisip ako kaagad na ano kayang maa-advice ko sa kanya. So, parang gusto mo agad na i-save siya dun sa situation na Hmm, harap niya. Eh, minsan ang kailangan lang talaga ng, kausap mo or ng family member mo, ng spouse mo is someone who will listen. So, yun parang minsan may ganun din na parang, oo nga 'no, parang sana pinakinggan ko muna siya rather than, pinangaralan or parang nagpasok agad ako ng mga dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. yeah. So, it takes intentionality rin into ano, ah, sa pakikinig natin. So, yun, yun yung ano, yun naman yung ano ko dun sa on the other side naman nung sa topic na yun. Yeah. And I think ano rin 'yan, 'no? That's a pride issue rin, eh. Hmm, Feeling mo ikaw yung taga-save, ikaw yung may yes. magandang advice, 'di ba? Kaya yun nga, maganda yun, yung messianic, complex. Was there a time na nakita niyo, I don't know, maybe sa marriage niyo or ministry, wherever na parang staying silent was the wisest response? Ah, Was there a time na ako gano'n? nakakatawa 'to Pastor Mark yung i-she-share ko kasi ako napa-practice ko talaga yun everytime na yung wife ko magse-share siya sa'kin or parang Mm. lalabas siya sa'kin.
Pero minsan napupunta naman ako sa extreme na talagang wala akong sasabihin. Oo. Ta's may times na parang siya naman yung nag-aantay na wala ka man lang i-a-advice sa'kin, ta's lagi ko na sabihin, "Hindi, pinapakinggan lang kita, eh. So, baka kailangan mo makikinig." So, parang Oo. na-share ko lang na ano, minsan nagte-tend ako to go to that extreme na feeling ko sobrang good listener ko 'pag hindi lang talaga ako nagsalita. So, yun. Kasi mas Yeah. ano ako, mas ano ako, mas sanay ako dun na makinig talaga. Oo. Ano ka ba, Jerel, naturally introvert, extrovert, mas madaldal ka ba o mas Ah, ang pagkakilala ko sa sarili ko, introvert talaga ako. Pero kapag kakilala ko yung group or yung crowd, nag-iiba, eh. So, ang tawag hmm, yata nila dun ambivert, parang ambivert? nasa ano Okey. ka, parang So, tayo lahat, actually tayong tatlo introvert. Sa mga introverts, unite. Hindi ko alam bakit tayo nagpa-podcast. All by the grace of God. Pero one thing na practice namin ng wife ko, kasi may mga gano'n din times, eh, parang tina-try mong alamin, magsasalita ba ako, tahimik lang ako, tapos yung wife mo gusto niyang magbigay ka ng advice. Kaya napag-usapan namin, siya, sasabihin niya after niya mag-share, "Meron ka bang advice?" Or bago siya mag-share sabihin niya para at least clear lang kasi minsan 'di natin alam kung anong gagawin, eh, na, "O gusto ko lang naman makinig ka. Share ko lang kung ano yung problem ko or ano yung thoughts ko." Para hindi tayong nagta-try manghula, ano bang mm. kailangan nating gawin, ayun. So ikaw Rap, was there a time na staying silent was the wisest response? Ah, if you're married ano, eh, yun dapat yung first option natin, eh. That's the wisest thing to do. Yes. Kasi sabi nga nila sa Miranda rights, 'di ba, anything you say will be and ano yun, can be and will be used against you, and you have the rights to your attorney. Pero ayun, eh, sa case naman namin ni Jen, 'pag may shine-share siya, minsan napa-practice namin, minsan hindi. I ask her kung gusto mo ba ng opinion ko or do you just Hmm, want me to listen? And ayun, may go signal din ako kung kailan ako puwede magsalita. And tulad ni Jeriel kanina, may mga times din na parang sa sobrang you're trying to be a good listener, iniisip naman ng wife ko na hindi ako nakikinig kasi parang nag-aantay ka ng sasabihin pa niya. So, parang minsan napapasama. So, communication talaga is really a challenge for married people, eh. It doesn't mean na hindi siya puwedeng ma-improve. hmm, So, yun nga, 'pag may mga shine-share siya, nag-e-air siya ng challenges sa buhay niya, mga thoughts niya about life in general, I try to be silent. Actually, last week, she was really overwhelmed, eh, with what's happening sa circumstance namin. I think na-mention ko naman sa D group, pati na rin sa mga friends na ate will be gone. Aalis na siya, 4 days na lang, eh. So, kay Jen mabigat yun, eh, kasi ibig sabihin lahat ng trabaho dito siya yung sasalud yeah, bulk ng ano, kasi magho-homeschool pa siya in the next couple of weeks. So, alam mo yun, parang may mga bagay siyang na-observe sa house namin na ayaw niya. hmm, And when she was sharing that, parang ako medyo na-offend ako. Pero yun nga, by the grace of God, praise God talaga, you just chose to be silent na hmm, instead na maging reactive ka, you just choose to respond and oo nga 'no, may truth naman sa sinabi niya. So how can we do it? How are we going to move forward? Eh di bago siya matulog, binulungan ko na lang din na, ah, let's be better together and then let's try to improve. So, ayun natulog siya tapos na-comfort naman daw siya, sabi niya sa'kin couple of days ago. So, I guess it's just owning up to your end, eh, na may kakulangan ka din and then acknowledge and then do better if you can. So, ako yun talagang you just have to respond rather than react to what your wife will say or do, pati na rin sa mga anak. Sa mga anak is another story kasi
minsan instant yung mga nangyayari. Kaya 'pag narinig mo na yung sarili mo na, "Uy, parang lumalakas na." Okey, kailangan mo ng kumalma ng konti, kahit konti Ah, muna. So yun. yeah. Pero maganda rin yung na-share mo kanina, Rap, 'no, kasi kanina yung shinare ko na yung wife sabihin na, "Oh, I just want you to listen or to say an advice." Pero ikaw rin, again, puwede rin ikaw yung mag-initiate na, "Okay, Mm, what do you want me to do? Do you want me to listen lang or give an advice after para clear?" So, when we talk about communication dapat talaga two-way, 'di ba? Hindi lang yung isang tao nagsasalita. You also do your part. Ito naman siguro yung question ko sa inyo, bros. We're talking about when to be silent, and when to speak. Pagdating sa social media, how do you decide if you will be silent regarding sa topic na 'to or kailangan ko mag-speak up about this topic lalo na 'di ba, I mean pagdating sa government, do you feel at times na, okay, etong time na 'to kailangan silent lang ako, etong time kailangan mag-speak up, ganyan-ganyan. How do you balance that pagdating sa social media? Sige, if I can start. Si Gandang question, Pastor Mark, and very timely kasi for how many years, nag-stop din ako sa ano, sa paggawa ng gospel rap. hmm, Parang nag-focus din talaga ako sa ministries namin and sa work, ganyan, hmm, sa mga sidelines. Parang dun talaga umikot yung time ko and priority. Tapos neto lang dahil nga 'di ba ang init nung issue sa politics, sa yeah, government, nagkaroon ako ng burden na parang sabi ko may ano siya, parang unsettling na siya sa'kin na may gusto na akong sabihin na siyempre aligned pa din sa scriptures and makakaano pa din siya, parang for me, makakapag-edify siya ng body na parang meron akong puwedeng gawin sa platform, sa social hmm, media. So yun yung time na sumulat ulit ako ng ano, parang freestyle lang siya, ilang lines, ta's ni-record ko and in-upload ko. So yun, parang naglabas lang ako ng saloobin ko dun sa actually ang inaano ko dun, ang parang tina-topic ko dun, kino-call out ko yung mga Christians na nagko-cause ng division within the body. So parang sa'kin, instead na mag-unite tayo na mas mag-focus tayong to praying for our country, 'wag na tayong magtirahan. Parang yun yung sinasabi ko dun. hmm, Ta's nung pinost ko siya, parang bumalik yung apoy sa pagsulat hmm, ko ng rap. And then pinag-pray ko kay Lord. Sabi ko, "Lord, is this the time na binabalik mo na ba ako sa ministry na yun, sa pagsulat ulit ng mga kanta, sa paggawa ulit ng rap?" Ta's sabi ko, "Kung talagang ano, tinatawag mo ako dito ulit, Lord, i-reveal mo naman sa quiet time ko kinabukasan." So, hmm, yun yung prayer ko talaga. Tapos nakakagulat lang kasi nung, ah, pagka kinabukasan pag-open ko ng Bible ko, nandun ako sa Luke, Tapos yun yung time na tinanong siya nung mga disciples niya kung ano yung mangyayari dun sa ay parang tinitignan nila yung temple. Tas yung parang sagot sa kanila ni Jesus na, "Guguho yan," parang gano'n. hmm, Tas hmm, yun daw yung na-record na longest answer ni Jesus sa isang tanong. Tas yung specific na line dun sa verse, parang sinabi niya dun na, "I will give you a tongue and wisdom that none of your adversaries will able to contradict." Parang hmm, yung context nun, sinasabi lang niya for the disciples and the future believers na darating yung time talaga na magkakagulo lahat, pero bibigyan ko kayo ng mouth and ng wisdom to share the gospel. So parang yung word na mouth, medyo kinilabutan ako dun kasi yung pagra-rap 'di ba kailangan talaga ng mouth yan. So parang, hmm, yeah, binigay ni God 'tong gift na 'to and ako steward ako nito. So kailangan ko siyang gamitin. Parang, hindi ko siya dapat itago lang. So, parang hmm. nung nakuha ko yung confirmation na yun, after 2 weeks nabuo ko agad 'tong mini album, which ire-release ko siya sa August 28. So ayun, Pastor Oh, Mark, kaya ang galing lang, pagka talagang alam mong galing kay Lord tapos may confirmation ka sa kanya. Parang swabe lahat ta's siya talaga yung kikilos.
And nakita ko na yung social media, napakagandang platform nito to, yun nga, to share His love, share His truth, and to edify the body. Mm, that's nice. So August 28, sa Yes mo po. i-release sa Spotify? Yes po, all major streaming platforms. So, Ay, so puwede mong i-ano, puwede mong i-shoutout kahit na ano lang naman ako, 90 subscribers. so yun, kung nakikinig po kayo ngayon, please, abangan niyo po August 28, title ng EP, Liway. So search niyo lang po, Liway, ibig sabihin lang ng pinaiksing, Bukang Liwayway. So yun, August 28, Jerel, search niyo lang sa Spotify. So yun. Wow, praise God, 'no? So, yeah, it can be from a burden, pero Mm. maganda sana share mo, Jerel, hindi lang siya yung okay, burden kasi puwedeng you move because of the emotion, pero hindi rin pala ito yung will ni Lord. Pero you Mhm. really take some time to 'yan 'no, depend on God, ask God, "Lord, ito ba yung gusto mo?" You had your devotion and then the Lord spoke to you. So it's not just through the burden, but it can start there. But Mm. every step of the way, you still depend upon God. Lord, ito ba yung gusto mo? Ito ba yung gusto mo i-post ko? Ganon. Yeah, that's Yes. good. Sa'yo, Rap. Sa'kin naman, hindi na kasi ako ma-post sa social media ngayon, eh, except for Running. family. Yeah, tsaka kaning. Pero sa mga usapin kasing halimbawa politics with whatever is happening right now, I choose to be silent and try to talk to the people na lang that who are within my circle. Ah, Even sa D group we have healthy discussion, eh. 'Pag nagwa-one-on-one kami, you can hear where they are coming from. And ang hirap, eh, ang hirap i-balance kasi on the other side may narinig ka na things, they claim to be first-hand information and gano'n din sa kabilang side. So it's a really huge burden na maging prayer item rather than you speaking me as an example, speaking about it kasi I don't know all the facts mm, and ang alam ko lang is coming from people who are sharing it. And I tried to speak about politics siguro nung nag-start yung pandemic. And dun din na I think dun din yung ina-address ni Gerald kanina when Christians are being divided. And hindi dapat tayo nadi-divide ng politics. We have to understand where these people are coming from instead of calling names, Mm. yeah. calling them whatever we want to call them. And mahirap talaga kasi especially with the things that we are seeing and hearing right now, parang mati-trigger ka talaga, eh. And those things as a Christian should drive us to God rather than to whatever political party we are invested in. Kasi these people cannot satisfy our greatest need, it's only God. Mm. And talagang mahirap kasi may bias tayo, eh, naturally we have that bias talaga. So ako personally I choose to be silent on the things that I don't really have the expertise or the proper knowledge about. Yeah, well, thank you for your honesty. Pero ang learning ko diyan talaga ay, at the end of the day, sa mga bagay na 'to, we can choose our battles wisely, whether we talk about it social media, with our D group, someone face to face. Pero one thing is certain, something that we should not be silent about is to speak proactively about Christ. Mm. Diba? We can choose not to speak about our political inclination or party, whatever. Pero as a Christian, it is dapat our desire to always share Christ and speak about Him. Yan.